So this is my first time to try Peso Ready Loan App. So ano bang meron sa loan app na ito? And hindi rin lingid sa akin yung mga reviews dito. And kaya nga po itatry ko siya personally kung ano nga ba yung meron dito, magkano nga ba yung interest nila. Kasi sabi po nila, ito daw po yung isa sa loan app na pasok agad sa GCash account mo. Legit ba siya? So panoorin niyo po yung buong video para makita niyo po paano po ba yung proseso ng application dito. So step by step, ipapakita ko sa inyo mula umpisa hanggang matapos tong video na ito. And you must be watch out to know more about Peso Ready Loan App. Punta tayo sa ating Play Store and type natin sa Peso Ready. I-click po natin ito. So, si Peso Ready po is under ng Peso Ready Financial Corporation and meron po siyang 4.4 ratings and 10,000 reviews. And anyways, bago natin siya i-install, so baba natin siya. And titingnan natin yung reviews niya dito. As you can see po sa mga reviews, of course, meron tayong makikitang bad reviews and good reviews. Ito sa Meet Up, so meron silang mga complaints about interest, mataas nga daw po. But legit naman na nakapag-loan talaga dito and legit naman na nag-i-increase dito and legit na makakapag-disburse tayo ng loan offer dito. Anyways, punta po tayo sa SEC websites. Kung SEC registered ba to, and hanapin natin siya dun kung active pa ba to kasi mas maganda pa rin naman na legit siya and naka-register talaga siya. Then as you can see here, so andito pa po siya and active pa din po. So and currently naka-registered pa din siya. Anyways, punta tayo sa Play Store. Balik tayo sa Play Store and click natin tong install dito para makapag-generate na tayo sa app and makita natin kung ano bang meron sa app na ito. And open lang po natin to. So upon opening po, so makikita natin po dito. So we need to permit this mga kailangan i-permit dito kasi usually sa mga loan app talaga is kailangan natin i-permit para makapag-proceed tayo dito. So i-accept lang natin yung permission. Ayan, so i-allow lang po natin ito. And then magdadirect na po tayo agad dito. So you can see po dito sa pinaka-entry niya ng app na ito is naninibago po ko kasi nga po hindi siya yung usual na nakikita ko sa loan app kapag new tayo. So ang nakalagay agad dito kapag member ka na dito or may account ka na dito is nakalagay dito yung sign in sa taas. Then dito po sa baba nakalagay get free money now. Usually po kasi ang nakalagay dito is sign up or apply now para makita natin yung loan offer natin. But this one is different, hindi siya ganon. Kaya nga po yun yung sinasabi nila na direct na nga daw po sa ating GCash once na na-approve tayo dito. To know this, so click natin tong get free money now. Meron po tayong minimum amount to loan dito na 1,000 pesos up to 20,000 pesos po si Peso Ready. And nakabunga na po agad dito yung 0% interest. Napakalaki po na 0% interest. So, gaano ba siya katotoo yung 0% interest na ito? Drag lang po natin yung loan amount dito sa baba kasi para makita natin kung pwede natin siyang isagad to 20,000 pesos. So, i-drag natin ha. Ayan. Kung makikita niya po dito, so, from 10,000 to 20,000 nag-orange line siya. Kapag, ayan o, ayan. So, ibig pong sabihin nito na this amount lang daw is available to repeat borrowers only. Yung orange line from 10K to 20,000 pesos, only repeat borrowers lang daw yung pwede nilang offeran ng ganito. Ito pong first time natin dito sa loan app na ito, babalik siya sa 7,000 below. So, from 1,000 pesos to 7,000 pesos po lang yung pwede natin applyan pag first time po tayong mag-apply dito. So anyways, click natin tong apply para makita natin yung next step. Then fill up lang natin yung mobile number na required nila. After filling up this mobile number, so i-click po natin tong send me code here sa baba para sendan tayo ng OTP code. Right away naman, mag-detect si Peso Ready about sa OTP code. So kopyahin lang po natin tong 4-digit code na ito. So right away, magdadirect siya sa next step which is kailangan natin i-type yung full name natin, date of birth, gender, at saka email. Then after filling up this all, so click lang po natin tong next. So sa next step po, this is all about our address naman. After filling up this complete address is next tayo. Ito po agad yung lalabas, yung occupation natin, then yung monthly income natin, then yung reference number na isa lang yung nire-required. Click lang po natin tong next, then ito po yung next step, which is nagre-require sila ng ating ID information, and marami pong list ng ID na pwede natin i-submit dito. So, nandito po lahat. Anyways, take a photo na po tayo para mapicturean ko yung aking ID. Humid po yung ginamit ko dito kasi yun yung lagi kong ginagamit talaga. I-allow lang natin tong camera to record a video or ganyan. Ayan, okay na po siya. And click natin tong
tong continue. So sa next step po, this is our self-verification together with the ID nga po. So kailangan hawak natin siya. Yan, successful na po yung pag-upload ng ating photo dito. Then, ayan, next lang tayo. Click natin itong continue. Then, dito po, itatype lang natin yung ID type natin. Which yung ginamit ko nga is UMID card. Then, yung ID number, itatype lang natin dyan. Then, after that, click natin yung next. Sa next step po is nagre-require sila ng aking bank account or e-wallet. So, pipili ako dito. Anyways, nakalagay din dito, nakanote din dito na bank account guarantees up to 100% chance of approval. So, kapag bank account na po yung in-input ko dito as my disbursement method nga po is sure nga po na ma-approvehan ako dito. So, anyways, hindi ako gagamit po ng aking bank account. Lagi ko po talagang ginagamit si e-wallet as disbursement method. So, ito po yung i-click ko. So, click natin si e-wallet. Detect na rin nila yung account number ko. Anyways, dito po sa baba, nakalagay na po yung mga breakdown ng payments, yung interest, magkano yung fees nila. So, nakalagay kanina, di ba, na 0% interest sila. So, interest yon sa first loan. For us to have an idea sa mga interest and charges dito, and kapag repeat borrower na tayo dito, ito yung mga standard na fees nila. Gusto nyo po siyang tingnan. You can screenshot this naman. But anyway, sa first disbursement daw po, nakalagay dito, 45 pesos lang po yung i-deduct nila. So, ito yung processing fees, I think. So, ito yung disbursement fee nila. So, anyways, okay na rin. Kung ma-aprobahan tayo ng mataas dito, then 45 pesos lang yung ibabawas nila sa atin. Kung okay na tayo sa mga fees nila dito, ang kinaintindihan naman natin ito. So, i-click lang natin to agad itong get money. So, ito na nga po talaga yung sinasabi nila na magda-direct and pasok na agad sa GCash mo. Ito yung last step na yon ng application. So, wala na siyang kuskus balungos, wala na siyang mga chichiboradya dito. So, once po naklik natin tong get money dito, agad-agad magde-disburse siya kasi wala po tayong choice. Anyways, first time ko siyang gawin. Anyways, try natin ha, i-try natin. So, i-click natin tong get money. So, sending application na siya agad ang nakalagay. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito. So, mag-create na po tayo ng password for our personal account here sa Peso Ready. So, usually, nasa kauna-unahan to nangyayari. But sa loan app na to is sa last part siya mag-create ng password dito sa Peso Ready ha, sa account natin dito. Anyways, 4-digit lang naman siya. So, click lang natin tong okay. And wait natin ha. So, basahin natin. Nakalagay dito, sorry to inform you but your request was not approved. Please try once again 1 week after submitting the initial application. Bakit gano'n? Rejected agad. Refresh ko lang po, nire-refresh ko lang kung anong ganap dito. So, nung nire-refresh ko siya, makikita nyo dito, congratulations, your application has been submitted. We will inform you shortly about the next step. So, nakalagay dito yung amount na 7,000 pesos kasi up to 7,000 pesos nga po yung kanilang pwedeng ipahiram sa akin. And explore ko yung dashboard niya kasi may loan tsaka minulay nakalagay dito sa baba. Walang ibang nakalagay. Eh, nag-text sila sa akin, nakalagay, your loan was approved for 3,000 pesos. 3,000 pesos pala yung approved amount ko. And then nakalagay dito, you will receive an SMS once we have remitted it to your GCash account. Anyways, nagkaroon na ako ng disbursement activity kanina nga. Nung kinlik ko yung get money now, pero hindi ko nga alam na 3,000 pala yung kanilang loan approval sa akin. And nakalagay nga po dito, you will receive an SMS once we have remitted it to your GCash. Ibig sabihin, after that last application ko nga kanina, talagang directly na talaga siya sa GCash. So, hindi pala 7,000 yung approval amount ko dito, which is 3,000 pesos pala. So, yun, medyo naguguluhan ako doon. But anyways, ito nga yung info nila sa akin via text messages na, yun nga, 3,000 pesos lang yung approve natin. So, ayan nga daw po, na-receive ko na siya sa aking GCash account successfully from Union Bank, amounting to 2,955 pesos kasi nga po, binabawas nila yung 45 pesos kanina as disbursement fee. So, 45 pesos sa 3,000 is okay na rin naman. And tingnan natin ha. Kasi, and inopen ko po agad yung app kung ano bang meron dito para makita ko yung aking breakdown kung meron ba. So, login lang natin to. And makikita natin dito na ito lang po yung nakalagay dito. So, nire-refresh ko lang para makita ko yung totoong niloan ko dito. So, dito po makikita natin
na 3,000 pesos na po yung aking na-loan nga po dito. So wala po siyang ibang naka-flash dito kundi ganito lang. Kaya medyo hindi ko siya bet kasi nga nalilito ako kasi ganito lang talaga. Wala siyang ibang way para makita mo yung breakdown mo. Ganito lang. Anyways, nag-inform din po sila sa akin via text messages na bayaran ko daw siya within 10 days. 10 days ko lang daw po siya bayaran. 3,000 po na ni-loan ko within 10 days po. 0% interest nga po siya. Ang kanilang fee lang po na involved dito is yung disbursement fee na 45 pesos. So legit naman po na nakita nyo naman na 2,955 po yung dumating sa akin, less 45 pesos. Ito lang po yung proseso niya. Wala po akong filter doon. From the beginning up to the end is yun yung process niya and medyo nakakalito and parang naguguluhan ako. Okay naman yung process and after the end nakita nyo naman pero kasi ang assessment ko sa app na to is parang napaka-suspicious niya and very deceiving, diba? Hindi mo alam yung approval amount mo. Kasi sinend na nila sa'yo, ini-inform ka na late na and pumasok na siya sa GCash account mo. Bago mo nalaman yung loan approval amount mo and bago mo nalaman na 10 days lang pala siya, bago mo nalaman na ganoon pala yung process niya, medyo nawindang na loka ako dito. Anyways, worth trying din naman para maipakita ko sa inyo bago kayo mag-apply dito na ganito po yung magiging process niya. Kung gusto yung ganitong process, you can grab din naman, you can go with this. And i-update ko kayo after 10 days or before 10 days kung mai-increasean ba tayo dito and magkano yung interest and paano yung next process dito, kung okay ba to, kung nangaharas ba to, kung tawag ba sila ng tawag sa atin, and text ba sila ng text sa atin. So lahat po ng meron sa app na to is update ko kayo kasi medyo unusual nga sa akin tong app po na ganito and hindi ganong familiar sa akin yung mga process na ganito, medyo deceiving and suspicious nga po. Anyways, i-update ko kayo kaya dapat nakasubscribe po kayo and click nyo yung bell button para updated po sa lahat ng videos ko like this and para ma-notified po kayo sa mga susunod ko pa pong mga videos. So yun lamang po, I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope po nakatulong tong video sa inyo and kung gusto nyo yung video, please don't forget to like and share. Thank you for watching this video. Bye!